yun mga ka-cubes. Ito, andito tayo ngayon. So, andito tayo sa cabin. Ayan, sa cabin to, sa RV. Sa RV tayo ngayon, yung makikita nyo. Andito, yan. Ayan mga ka-cubes. So, bali, ano ngayon, day off na natin. So, bali, nakaka-4 na araw tayong pumapasok. Kaya ito, nagpapahinga na tayo ngayon. So, ito, Victoria Day long weekend ngayon. Kaya nagyan tayo ngayon. So, eto na nga, umpisa na ng long weekend natin. So, bali kanina lang. So, galing tayo sa sa Pingles Farm. So, pumunta tayo sa Tulips Festivals. So, pagkatapos nun, dumiretso na tayo dito sa sa RV na nirentahan natin ngayon. So, bali beside the lake siya. So, ito makikita nyo ngayon kung saan kami nag-stay for two nights. So, yan. So, tignan natin yung lugar mga cubes. So, kung gusto nyo puntahan to, so, bali ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba or kung saan man lugar to. So yan, kung makikita nyo, so bali katabi lang talaga ng lake yung trailer na nirentahan namin. So yan, napakaganda ng lugar, tahimik, private siya, tsaka mababait yung mga matatandang katabi namin dyan. So binisita kami nung dalawang matanda dyan, tsaka yung aso nila. So bali nakita ko lang to sa Airbnb itong listing na ito. So hindi ko akalain na meron palang ganitong lugar na napakalapit sa amin. So bali almost 1 hour lang yung drive niyan. So kung makikita nyo naman parang wala ka sa city. So talagang kala mo napakalayo mo sa Toronto. Pero ayan, ang ganda niya talaga. So kung mahilig kayo mag-fishing, ayan, pwede kayo mag-rent ng boat nila, mag-fishing kayo dyan. So sa dock, nag-try ako mag-fishing sa malapit sa dock nila. Medyo ma-weed, so maraming isda siyang kumakangat. Yun nga lang, weedy siya, so kailangan mo talaga mag-rent ng bangka para lumabas ka dun sa bandang gitna dyan. So para makahuli ka siguro ng isda. Tapos yan naman, yung bakanting lote na yan, wheat field yan. So nakita namin kung paano nila taniman ng wheat at taniman tuloy or ini-sprayan nila ng chemicals yan kasi tinutubuan ng dandelion. So yung pagkasabi sa amin yung matanda na nag-asikaso dyan sa trailer. So yun, so bali $120 ata ang renta ko dyan or $110, hindi ko na matandaan. So tignan ko na lang ulit maya-maya. Tapos ayan, so makikita nyo, ang ganda na lugar. Private siya, talaga tahimik. Kung gusto nyo lang mag-unwind, ito yung lugar na para sa inyo talaga. So yun nga lang, medyo mainit siya pag tanghaling tapat kasi kung makikita nyo wala rin ganong puno dun mismo sa trailer. So mabuti na lang may dala-dala kaming electric fan, yung portable namin na ginagamit namin sa camping, dala namin, so nakatulong yun. Tsaka hindi pa naman ganong kainitan, hindi pa naman summer talaga dito, so spring pa lang, kaya okay pa rin naman siya. So pero recommended ko na magdala kayo ng sarili yung electric fan kasi hindi nga pala kaya ng kuryente yung aircon nung yung trailer dyan kasi parang yung linya ng kuryente nila may limit lang daw ata yung capacity. So kasi nga medyo isolated yung lugar na to. So ayan, so maya maririnig nyo yung mga huni ng ibon. So natural sound yung maririnig natin.